pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Hindi ko na po patatagalin. Tawagin na natin ang ating Pastor Ray upang ihatid po yung mensahe ng Panginoon sa mga ito. Sige po, tayo po'y nalangin. O aming banal, aming amang banal, Panginoon, na
patuloy natin pinupuri at tinataas ang pangalan. So, oras pong ito, mangusap na po sa amin sa iyong mga salita. Pero sa amin ang karunungan upang maintindihan ang iyong mga salita at ay pangabay namin. Pinayin mo sa aming mga puso at ay pangabay namin. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kamakailan lamang po, merong ginawang survey yung SWS para po sa stress. Kung ano daw po yung nakakadulot ng stress sa mga tao. Ito lang po yan, October 2025. Pero part po nung survey nila na yun, tinignan din nila kung ano yung coping mechanism nung in-interview nila. So, 1,500 na Filipinos na nai-stress, ano kaya yung coping mechanism nila? So, ayon po sa survey, nakikita natin na ang top, so, top sa survey, 16% of participants reported praying or engaging in spiritual activities to cope with stress. So, ito po yung pinakauna. Next is 14% resting, sleeping, 11% going out, and 7% thinking positively, focusing on school or work, yung iba pa. So, madami po yan. Sige po yung next po. Yung next pa dyan. So, 5% spend time with family. So, 5% lang. 4% of Filipinos engage in the following activities. So, next po. Yan. So, yung iba pa, ano yung ginagawa nila para makakope sa stress. Hanggang sa next po, yung pinakababa pa. So, yan. Meron ding, so, makikita nyo po, browse social media, 2%, drinking alcohol, 2%, merong crying, 0.4%, and seeking medical help. So ako po, naranasan ko din po ma-stress sa trabaho ko po. Yung tipong, ano po kasi, yung trabaho po kasi namin, ano po, ang nature po, construction. So, kailangan po matapos namin sa deadline. By hook or by crook. Ganun po yung trabaho namin. So, minsan naranasan ko po na ako yung ma-assign na mag-lead. Yung isang shipment namin, yung isang submittal namin, ako yung na-assign na mag-lead. Pero napaka-imposible na pong matapos. Ano na po ito, gabi na po siya ng December 23. So, December 23, gabi nun, hindi pa namin alam kung paano namin tatapusin yung trabaho namin. So talagang tinitignan ko, kinocompute ko, kung isang sheet, ito matatapusin. Parang pag binilang namin, imposible kahit hanggang 25 na, hindi pa kami tapos. So stress na po ako nun. Ginawa ko, pumunta po ako ng CR, and then nag-pray po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, di ko na kaya to. Di ko na alam gagawin ko. Ito lang yung nakakatulong sa akin kung paano ko malalagpasan yung ano na to. Itong shipment namin na to, paano ko siya tatapusin na napaka-imposible. So yun, bultong hininga lang ako ng bultong hininga nun sa CR. Tapos, after some time, bumalik po ako sa table ko. So pagbalik ko po sa table ko, ganoon pa din po yung trabaho ko. Ganoon pa rin siya kadami. So, kailangan ko pa rin po siya talagang tapusin. Pero nung bumalik po ako sa table ko, parang may bagong lakas na po ako para mas ipagpatuloy pa yung trabaho namin. Para talagang mas determinado ako na tapusin siya. So, ang nangyari po, natapos namin siya. Natapos namin siya ng tanghali ng 24. Inabot kami ng tanghali. So, straight po yun, walang uwian. Pero hindi kami inabot ng 25. So, thank God. Pasalamat ako ng pasalamat sa Panginoon. Pauwi po ako nung nagmumotor ako. Thank you sa Lord. Kasi parang hindi ko alam kung paano natapos eh. Basta natapos siya. Basta natapos na lang siya. Ganun po. Pero yun. Yung po kasing trabaho namin, hindi rin doon natatapos eh. Kunyari napadala na namin yung trabaho namin. Yung stress, hindi natatapos doon sa na shift na namin siya. Kumbaga yung stress ko naiiwan hanggang sa
makita yun na yung building. Siyempre, yun po. Kapag nakita yun na, wala ka na talaga problema. So, thankful ako sa Panginoon kasi feeling ko minadali talaga namin siya. Pero sa tulong din po ng Panginoon, natapos namin siya. Pero walang error. Kung meron mang error, hindi kami nagkaroon ng back charge. So, natayo po yung building na yun sa ito. So, salamat sa Panginoon. So, ang pinaka-topic po natin ngayong umaga is growing in prayer. So, growing in prayer po. So, tingnan po natin, lahat po ba tayo dito nagdadasal po sa Panginoon? Baka pag kumakain lang daw, kaya nagdadasal. Ang tanong ko po yung personal prayer. Personal prayer. So, sa Bible po, meron din isang taong ang daming stress na pinagdaanan. So, tingnan po natin yung isang yugto ng story nila. So, si Moses po yung sinasabi ko. So, si Moses po, mababasa po natin to sa Exodus 17, chapter 17, verses 8 to 13. So, sige po, buksan po natin Exodus 17, verses 8 to 13. Basahin po natin. So, ayan. Basahin ko na po. Nang nasa Refidim ang mga Israelita, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol bukas." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Nagpunta naman si Moises kasama si Aaron at Hur sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya kumuha sila Aaron at Hur ng isang bato at pinuupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito, natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin naman kay Josue na lilipunin ko ang mga Amalekita." So, ayun. So, ito pong time na to na ni Moises, kasama niya na po dito yung mga Israelita. Di ba po, siya po yung pinili ng Diyos para dalhin yung mga Israelita mula Ehipto hanggang papuntang lupang pangako. So, sa time po na ito, nangyari na po yung plagues sa Egypt. So, yun po yung mga miracles na ginawa ng Panginoon para talagang pag-alis nila sa Ehipto, ay meron silang mga dala-dala. Yun po yung sabi ng Panginoon. Natapos na din po dito sa time na to na nakatawid sila ng Red Sea. So, yun po ang isa sa pinakamatinding pinagdaanan nila kasi dead end na eh. Wala na silang dadaanan. Dagat na siya. Diba? At wala pang nakakagawa ng ganun. Nahinati yung dagat. So, na-experience na rin po yun ng mga Israelita ng time na to. Tapos na din po nung time na to na matanggap nila yung mana. So, alam niyo po ba yung mana? Yun po yung naging pagkain nila. Bakit po? Kasi yung mga Israelita, nung pala sila sa Ehipto, ang dinaanan nila ilang desierto. Wala silang pagkukuhaan ng pagkain. So yung mga Israelita na to, panay ang reklamo talaga nila. So dinala mo ba kami dito sa desierto para lang mamatay? So sinagot ng Panginoon yung panalangin nila. Sinagot ng Panginoon yung pagrereklamo nila. Yun, pinadalan sila ng time na to. And then, dumating yung mga Amalekita. At ano po yung naging unang reaction dito ni Moses? So, una niya pong reaksyon, ang una niya pong naisip,
ang Panginoon. So, naisip niya yung staff. Ano po ba yung staff na yun? Yun yung binigay sa kanya ng Diyos eh. Kasi nung nangihingi siya ng paraan para mapatunayan na siya na kasama niya yung Diyos. So, yun po yung staff niya. Yun din po yung ginamit niya para hatiin yung Red Sea. So, ang unang agad naisip ni Moses dito, nung pinagdaanan nila to, so problema talaga to kasi mga Amalekita nilusob sila. Nung time na to, na nilusob sila, ang sabi, hindi sila prepared. Kasi ano sila nito bagong kakakuha lang nila ng tubig. Parang uho na uho sila, wala silang source ng tubig. Biglang lumusog itong mga Amalekita na to. So yun po ang unang naisip ng Moses. Pero meron din po siyang plano. So meron siyang faith sa Panginoon na malalagpasan nila ito kung kasama niya yung Panginoon. Pero meron din po siyang plano. So ang plano niya, kumuha po si Josue ng mga taong makakasama para makipaglaban. So alam po ng Diyos, ay alam po ni Moses na kailangan nilang makipaglaban. Pero alam niya, hindi nila matatalo itong mga Amalekita kung wala yung favor ng Diyos. Kaya ano pong ginawa niya? Pumunta siya dun sa bundok. Sa burol. So sabi po dito, itinaas niya yung kamay niya. So sa Old Testament po, ang pagtataas po nila ng kamay ay isa sa mga symbol po ng praying. So yun po, hindi niyo po alam, yun yung isa sa mga posture ng praying. So di ba, kadalasan alam po natin nakaluhod, nakatapa, so yun po, nakabaw. So, meron din pong mga nakatayo lang at nakataas po yung kamay. Yun po yung isa sa posture nila habang nananalangin sila. So, ito pong ginawa ni Moses na to. So, lumapit po siya sa Panginoon. Sa posture niya na yun, ina-acknowledge niya po na hindi nila magagapi yung Amalekita kung wala ang Panginoon. At napatunayan niya nga. Kasi, pag bumababa na yung kamay niya, nangangawit na siya, natatalo sila. So, ibig sabihin, kailangan niyang ipagpatuloy yung pananalangin niya sa Diyos. Kailangan niyang hindi tumigil sa pananalangin sa Diyos hanggang sa matalo nila yung Amalekita nito. So, isa lang po itong time na, isa lang po itong yugto sa panahon ni Moses na ganito po yung nangyari. So, maraming beses na ang mga Israelita, nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita na nila. Pillar of clouds, pillar of fire. Nakita na nila, merong mana, kumakain sila ng hindi nila pinaghihirapan. Meron pang meat, meron pang quail. Pero, kada makaka-encounter sila ng problema, ang mga Israelita nagre-reklamo po. Nagre-reklamo sila kay Moses. At si Moses po yung nananalangin sa Panginoon. So, lagi po. Lagi po siyang lumalapit sa Panginoon. Sa tuwing yan, makaka-encounter po siya ng stress. Palagay na po natin stress po yun sa kanya. Ang ating pong Panginoon, nanalangin din po siya, si Jesus. Nung time na nandito po siya sa lupa, marami po tayong mababasa sa New Testament na accounts na talagang nananalangin po siya. So, isa po dito, basahin natin na sa Luke 5:15 at 16. So, basahin po natin. So, yan. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumarag sa napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanila kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. So, meron po kasi siyang pinagaling na may ketong. And sinabi niya po na, huwag mong ipagkalat. Pinagkalat. So, dumami na po. As in yung buong Palestine ng time na yun, pag tinitignan ko po yung mapa ang lalayo po ng lugar na pinanggagalingan ng mga tao para lang puntahan siya. Kapag wala pa naman sasakyan nun, kailangan mo lakarin. So, days ang kakabutin para mapuntahan mo si Jesus nung time na yun. Pero pinupuntahan siya. Ganun na siya sumikat nung time na yun.
para puminuputan siya, para pakinggan yung pangangaral niya, para gumaling sila sa mga may sakit. Pero ano pong ginagawa niya? Ano po sabi dito? Ayan, sabi po, pupunta po siya sa mga ilang na lugar para manalangin. Mas pinipili niya pong manalangin. So, isa lang po ito sa mga isa pa pong, halimbawa po nung pinili niya po yung mga apostol, yun, nanalangin po siya doon bago po siya pumili na dalawang apostol. And one time, nananalangin siya, nakita ng mga disciples, nakita ng mga apostol na nanalangin siya. So, anong nangyari nung time na yun? Ang ginawa ng isang apostol, tinanong si Jesus. Tinanong siya. Sabi, Lord, teach us to pray sa English. So, yun po. So, dami-dami ng pwedeng itanong ng mga apostol. Yun po yung tinanong, di ba? Lord, teach us to pray. So, makikita po natin to sa Luke 11. Luke 11. Tapos na po nung time na to, yung Beatitudes, na nangaral na po yung Panginoon nito nung time na to, na tinanong siya. Tapos niya na pong ipangaral yung mga blessed. So yung teaching niya po sa bundok, tapos na po yun. And then, saka po siya tinanong kung paano po manalangin. And sinagot naman po ng Panginoon. So, yun po yung ating pag-aaralan po ngayon. So, basahin po natin yung ating main scriptures sa Matthew 6. So, simulan po natin sa 5. Matthew 6, verse 5 to 14. So, sabi po dito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano po kayong tinuturo dito ng Panginoon? So, tinuturo po dito ng Panginoon yung proper na motive po natin pag nananalangin. Siguro po wala namang ganun dito sa atin. So, eto talagang pinapakita talaga nilang nananalangin sila. So, isa po yun sa isang tinuturo sa atin ng Panginoon kapag nananalangin po tayo. Maaaring walang sumagot sa akin na hindi nyo ginagawa to. Pero iba pala yung motibo. So, maaaring hindi katulad nito, itong ng mga Pariseyo. Pero meron tayong ibang motibo sa panalangin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, i-check po natin yung heart natin bago po tayo manalangin. Tuloy po natin sa verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, lalo-lalo na po sa mga personal prayer po natin. So, mas makaka-concentrate po tayo syempre kapag nandun tayo sa isang lugar na tayo lang. Diba po? Mahirap naman po yung nananalangin ka pero may TV na nakabukas. Narinig mo yung TV na distract ka na kaagad. Diba po? O kaya, nananalangin ka pero may nagkukwentuhan. Narinig mo yung chismis. Wala na agad yung ano mo. So, ina-exage ko lang po yun. Pero, hindi naman po ibig sabihin na hindi mo kayang manalangin sa mga crowded places. Hindi naman po ibig sabihin. Pero, kung mas pipiliin po natin manalangin, iba po yung nasa secluded po na area natin, na hindi po tayo nakikita. So, pinapakita rin ito sa Panginoon, yung puso natin o yung motibo ng puso natin na to meet with God. At siya lang. At walang iba.
Kasi po, di ba, pag nananalangin tayo, lumalapit tayo sa Panginoon. Sige po, ituloy po natin sa verse 7. Sinusundan niyo po ba ako? Sige po. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Dito po sa verse 7, 8, ito kaya yung tinuturo po sa atin dito ng Panginoon. Alam na po ng Panginoon kung ano po yung ipapanalangin natin. Siyempre po, all-knowing po siya. Siya po ay Diyos. Alam niya po lahat. Pero ano po kaya tinuturo dito ng Panginoon? Sabi niya po dito, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos. So ang akala nila, sa pamamagitan ng panalangin na yun, mapapakinggan sila ng Diyos. So yun po yung gusto i-point out ng Panginoon sa atin dito. Tinuturuan niya yung mga apostol kung paano sa panalangin nila ay siguradong mapapakinggan po sila ng Panginoon. So yun po kasi ina-address niya po dito. Kaya nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama ang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanila. Alam na po ng Diyos yung ipapanalangin natin bago pa natin ipanalangin. So kung alam na ng Diyos yung ipapanalangin natin, bakit pa po natin kailangan manalangin? Alam niya na nga. Diba po? Gusto lang po ba ng Diyos na marinig sa atin yung mapanalangin natin? Sa simula pa po, nung nagpakilala po ang Diyos sa mga taga-Israelita, pinakilala niya siya na siya ang buhay na Diyos na naglikha ng lahat ng bagay sa ating mundo ito. And ipinakita niya po yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang glory. Pinakita niya po ito sa mga taga-Israelita. Ano po yung gusto ng mga Israelita? Ano po yung gusto ng Diyos na gawin mga Israelita? Sambahin siya. Gusto niyang maibigay lahat ng glory sa Kanya. Hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po yung mga Israelitang ito, malingat lang sa Diyos-Diyosan na eh. Kumbaga, yung mga Diyos-Diyosan naman na yun, wala naman nagagawa para sa kanila. So gusto ng Diyos sa Kanya lang maibigay lahat. At karapat-dapat lang naman po na natin siyang i-worship. Dahil sa simula pa, hindi na po kasi siya tumigil na mahalin tayo. Sa simula pa lang po nandun na po yung pag-ibig niya sa atin. Hindi na wala yun. Sa creation pa lang. Kaya karapat-dapat din po. At sa simula pa lang, hindi po siya nagbago. Siya po ay tapat. At magiging tapat hanggang wakas. So bakit po kaya kailangan natin manalangin? Kasi po gusto po ng Panginoon na manalangin tayo. Gusto po niya na sambahin po natin siya. Sige po, simulan na po natin yung itinuro ng Diyos na panalangin. So, ang sabi po dito sa English, this is then how you should pray. Sabi po sa English, this is then how you should pray. Sa Tagalog, ganito kayo manalangin. Hindi po sinabing, ito po ang inyong panalangin. So, yung binigay po dito ng Panginoon is pattern kung paano po dapat manalangin yung mga apostol. So, sige po, simulan na po natin. So, verse 9, sabi po dito, sa English, so naglista po ako dito na, sige, ilagay kaya yun. Ilista ko po yung katumbas niya sa English at sa Tagalog. So, sa English po, Our Father in heaven, hallowed be your name. Naisulat po ba yung NLT? Saka yung I. So, sa Tagalog, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sinimula niya po sa Our Father.
Ama namin, nasa langit. Napansin niyo po ba yung panalangin ng Diyos? Dito po sa Old Testament po, walang nananalangin na tinatawag ang Diyos na Ama. Bakit po? Kasi tinuruan sila na igalang po yung Panginoon eh. Igalang yung pangalan ng Panginoon. Meron silang mataas na paggalang. Eh yung pa kayang tawagin nilang ang Diyos ng Ama ko. So, yun, nakasulat talaga dito sa Greek ata, Abba Father. O Aramaic, Abba Father. So sabi ng mga nagtatranslate, mas ano po yung ibig sabihin. Sa English, mas sincere, mas ang tawag doon. Mas intimate po. Mas intimate po yung ibig sabihin, Abba Father. Yun po talaga yung nakasulat doon. So parang pag sinasabi nila ngayon, pag translate mo daw yung Abba Father, Dad daw ang tawag, Dad. So yun, Papa. Kung ano yung tawag mo sa tatay mo na malambing, yun daw yung pinaka-ginamit talaga na salita doon, hindi lang basta Father. So kung iintindi lang po natin to, parang, Lord, binigyan mo kami ng karapatan na tawagin ang Diyos ng Father. Binigyan tayo ni Jesus ng karapatan na tawagin ang ating Diyos ng Father. Nung time niya, ituro niya to. Bakit po? Hindi naman siya nanalangin lang. Ang sabi niya po, this is then how we should pray. Siyempre po siya po ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Di ba po? Kaya talagang siya po, ang ama niya po, ang ating Diyos. Kaya tama lang po na pag nanalangin siya, Father. Pero tayo po kaya? So, basahin po natin sa Romans 8:14-17. Sulat po yan sa ESV. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. If children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also glorify Him. Sabi po sa Tagalog, ang lahat ng pinagnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So tayo po, noong nakipag-isa po tayo sa Panginoon, binigay niya po sa atin yung Espiritu niya. At kung totoong tinanggap po natin ng Panginoon, ito po ang nagpapatunay na tayo ay anak na din po ng Diyos. Kaya totoo na po sa atin na tawagin siyang Ama. Totoo na po sa atin, pwede na po natin siyang tawaging Father sa ating pananalangin. Bakit? Kung hindi ka yung anak, tapos tumatawag ka, so, wala kang karapatan na tawagin siya Ama. Sabi ko sa 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. So yung Espiritu po ng Diyos ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak po ng Diyos, nasa kanila si Kristo. Di ba po? Mga hindi anak ng Diyos, wala sa kanila si Kristo. So, yung mga hindi anak ng Diyos, wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Kapag wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos, ang Spirit, ang sinasabi po ni Paul, nasa kanila yung Spirit ng flesh. Ano yung sinusunod nila? Yung mga bagay na makalaman. Ang merong Espiritu ng Diyos, ang sinusunod nila, yung itinuturo ng Spirit. Doon po mapapatunayan na tayo totoong anak ng Diyos.
Wala naman pong makakalam, hindi ko po malalaman na nung nanalangin ba kayo ng sinner's prayer ay tinanggap niyo na po ang Panginoon. Wala pong makakalam, kayo lang po sa sarili niyo. At kapag sinusunod po natin ng Espiritu ng Panginoon, yun po yung nagpapatunay na kasama po natin ang Diyos. At ito po ay isang patunay na totoo yung sinabi ni Jesus sa simula ng prayer niya, Our Father. Pwede po tayong manalangin ng Ama namin. Kasunod po nito yung Hallowed be your name sa English. Sa ibang translation po, sa NLT, may your name be kept holy. Sa Tagalog po, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So may kita po natin dito kung ano yung ibig sabihin ng hallowed. So katumbas rin po niya yung salitang holy. Hallowed be your name. So yung pangalan po ng Panginoon ay holy. Tignan po natin yung isang time na, ito rin, sa panahon dito ni Moses. Sa Leviticus 10, buksan natin yung ating mga Biblia, sa Leviticus 10, 1-3. Tignan po natin yung time na to na nagpapakita sa atin kung bakit natin kailangan i-honor yung pangalan ng Panginoon. So, buksan po natin sa Leviticus 10, 1-3. Sabi ko po, Leviticus 10, 1-3. Sabi ko po, ito pong time na to, pinili na po ng Diyos si Aaron at yung kanyang mga anak, si Nadab at Abihu, para maging priest ng bayan ng Israel. Pinili na po. So, na-anoint na po sila. Na-anoint na po nung time na to, na-anoint na po si Nadab at Abihu para maging pare na representative ng Panginoon ng bayan ng Israel. So sila lang po yung may karapatang pumasok doon sa templo, sa Holy of Holies. Ito na po yung time na yun. Sabi ko dito, sa verse 1, kumuha ng sunugan na insenso ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso sa harap ni Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito ay yung iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya lumabas ang apoy mula kay Yahweh at tinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaibig si Aaron. Nakita niyo po yung nangyari. Ang hindi lang po ng verse, di ba po? Ang hindi lang, pero ang tindi po nung nangyari. So, nag-offer po sila. So, kung saan sila nag-offer, ito po yung lugar dun sa templo ng Diyos na altar of incense. And, para sa kanila po, ito rin po yung nagsisimbolo ng prayer. So, kapag nagsisindi na po sila ng fire dito sa altar of incense, ito po yung time nila para to pray. Pero ano po yung nangyari dito? Hindi daw po nararapat. Nag-burn sila ng incense na hindi nararapat. Gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Ano po nangyari sa kanila? Nasunog sila. Namatay po yung dalawang inanoint na ng Panginoon. Inanoint na sila para maging priest. So, kasama ni Aaron. Pero, grabe po, di ba? Ang tindi ng pangyayari. Walang nasabi si Aaron. Tahimik lang siya. Ganun po katindi yung nangyari sa time na to. Ano pong sabi ni Moses? Sabi niya, ito ang kahulugan
ng sinasabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. So yung pong hallowed be your name, hindi po siya basta lang sinabi ng Jesus. Kailangan po natin maintindihan na yung ating Diyos na sinasamba ay banal. At hindi po natin dapat isa walang bahala. Sa English po, among those who approach me, I will be proved holy in the sight of all people. So, gusto po ni Jesus na kilalanin po natin yung kabanalan ng ating Diyos. At yung pangalan niya po ay banal. Makikita rin po natin ito sa Ten Commandments. Tama po, di ba? Sa Ten Commandments to, ang ilang commandment siya. So, pangatlo po siya, commandment. Sabi sa Exodus 20, verse 7, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh, ng iyong Diyos. Kaya napaparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Kasama po yun. So sa Ten Commandments, talagang binigay niya yung utos na yun, na dapat igalang pag yung pangalan niya. So dapat magkaroon po tayo ng puso na laging sinisik na i-honor ang Panginoon. So lalo na po sa pananalangin natin. Hindi po tayo basta-basta lang. Dapat lagi pong nandun sa puso natin yung kagustuhan na laging maitaas yung Panginoon sa ating buhay. At sa lahat, pati siyempre dun sa ipapanalangin natin. Doon pa lang, baka matigilan ka na bago mo pa sabihin yung gusto mong ipanalangin. Kapag gusto mong i-honor siya, gusto mong i-honor yung pangalan ng Diyos. Baka yung sasabihin mong panalangin, hindi mo honor yung gusto mong manalo sa loto, di ba? Ano po kaya nangyayari kapag na-honor yung pangalan ng Panginoon? Kasi gusto niya pong i-honor natin yung pangalan niya. Ano po kaya nangyayari? Sabi po dito sa Exodus 20:24. Basahin po natin. Exodus 20:24. After niya pong sabihin dito yung Ten Commandments. Exodus 20:24. Hindi pala na yun. Basahin na lang po natin. Exodus 20:24. Sabi po sa Tagalog, gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo sunugin ang inyong mga handog para sa pakikisama. Doon din ninyo sunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. So sabi niya po, doon ninyo ako sambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo, pupunta ako roon at pagpapalangin ko kayo. Sa English po, mas malinaw, sabi ko dito, wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. So kapag po in-honor po natin yung Panginoon, totoong in-honor po natin siya, meron po siyang pangako dito. I will come to you and bless you, pagpapalangin ko. So siya po mismo yung nagsabi, lalapit po siya sa atin at pagpapalangin tayo. Pag nasa puso po natin yung totoong paggalang sa ating Diyos, lalabas din sa ating panalangin yun. Siyempre po, di ba? Sabi po dun sa simula, yung intro niya, wag maging walang kabuluhan yung mga sinasabi natin, katulad ng mga hentil. So, yung mga salita natin, wag daw empty, sincere. So, katulad rin po yun nung kapag ka nagbibigay ka ng honor sa Panginoon. Hindi ka lang basta gumagaya. Ganito po yung sinabi ni Pastor eh. So, ganun po din siya sinabi kung paano mo bigyan ng honor yung Panginoon. So, wag po kayong manalangin ng empty words.
Huwag po kayong manalangin ng walang kabuluhan sa puso nyo. So yun po yung sinasabi niya. Ano sabi? Sabi niya dun, di ba? Ang akala nila pinapakinggan sila ng Diyos. So ganun din po dito. Paano po tayo makakapagbigay ng honor sa Panginoon? Ng sincere. Siyempre po, kapag naranasan po natin siya. Diba po? Na kaya po natin magsalita ng mga bagay na sincere dahil naranasan natin. Naranasan natin yung bagay na yun. Naranasan mong bigas ka ng Panginoon. Naranasan mong naging tapat ang Panginoon sa buhay mo. Kapag ka dahil naranasan mo siya, kaya pag sinabi mong dakila ang Diyos, tapat ang Panginoon sa buhay mo, totoo yun. Dahil naranasan mo yun. Paano po natin mararanasan yung Panginoon? Nilagay naman din po dito sa John 14:21. Sabi po dito sa John 14:21, whoever has my commandments, whoever has my commandments keeps them. He who it is who loves me and who loves me will be loved by my Father. I will love him and manifest myself to him. So yan, nakalagay ito sa John 14:22. Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? So sabi niya, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Ito na po yung sikreto. Sinabi na po dito ni Jesus He will keep my word. Ito na po yung word. Binigay na po sa atin yung salita ng Diyos. Kailangan na lang po natin basahin. Kailangan po natin siyang basahin at ilagay sa ating mga puso. I-keep it. Hindi po i-keep sa bag. I-keep po sa ating mga puso. So, keep my word and my Father will love him. And we will come to him and make our home. So, nasa una pa lang po tayo. Ito na po tayo sa kasunod, verse 10. So, doon na po tayo sa kasunod po sa panalangin ni Jesus. Sa verse 10 po, sabi po doon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, sa NLT, may your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog po, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano po sabi dito? Yung kalooban po ng Panginoon ang mangyari, ang masunod. Yung kalooban po niya. Kapag po nananalangin tayo, di ba po, ipinapakita nito na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Di ba po? Kasi kaya ka nga nanalangin Kasi alam mong nagtitiwala ka, nakikilos yung Panginoon, sasagutin niya yung panalangin. So kung nagtitiwala po tayo sa Panginoon, kaya rin din natin pagkatiwalaan yung will niya. Di ba po? Yung kalooban niya, mas dapat nating pagkatiwalaan yung kalooban niya. Bakit? Kasi yung kalooban niya, yun yung perfect Yung kalooban ng Diyos sa atin, yun yung perfect. Di ba? So meron tayong kalooban nung lumapit tayo sa Panginoon. Pero, mas una dapat nating pagkatiwalaan ang Panginoon sa kalooban niya. May your will be done. Mismo si Jesus Christ po ang nagpakita sa atin ng example nito. So, basahin po natin sa Lucas 22:39-46. Ito po yung time na malapit na po siyang hulihin si Jesus Christ. So, si Jesus Christ po, nagkatawang tao po siya, pero naka-inline po siya kay God at lagi po siya nananalangin. At alam niya po, di ba po, na dadaanan niya na itong time na to. So ano po kaya yung nangyari ng time na to? Sa Luke 22:39-46. So sige po, basahin po natin. 22:39-46. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan, at doon lumuhod.
at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong kaintim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng ulo. So, kung ipipikit kayo at i-imagine niyo po itong time na ito na nangyayari kay Jesus, dito pa lang, sa mga salita pa lang na ito, pinapakita na kung gaano katindi yung pinagdadaanan niyang pressure. Ganun po katindi. Para ipanalangin niya na sana huwag nang dumaan sa kanya yun, yung pagdadanasan niya. Pero ano pong sabi niya? Not my will, but your will. Si Jesus na po mismo yung nagbigay sa atin ng example. Na kung meron mauna tayo, dapat na ibigay na pagkatiwalaan sa paglapit natin sa Panginoon, ay ito po yung kalooban niya. So mas maganda kung isip natin yung kalooban niya. So imagine niyo po, meron po kayong pinapanalangin na gustong-gusto niyo. Kailangan na kailangan niyo. So paano niyo po kayo ipapanalangin niyo ng your will be done and not yours? Tuloy po natin yung next po. Sa verse 11, give us this day our daily bread. Sa NLT, give us today the food we need. At sa Tagalog po, bigyan mo kami ng aming pagkain sa atin. Ang ginamit po dito ni Jesus is bread. Daily bread. Pang-araw-araw po. So, ito po yung isa sa pinaka-basic need. So, ano pong mapapatunayan natin dito na nagpo-provide po ang Panginoon? Siyempre po, nagpo-provide siya. Give us this day our daily bread. Nakita na rin naman natin nung sa mga Israelita, nung nandun po sila sa ilang, wala silang pagkukulan ng pagkain, wala silang pagkukulan ng tubig. Pero ibinigay po ng Diyos yung kanilang mga basic needs. Pagkain at tubig. Nakita po natin dito na talagang nagpo-provide po yung Panginoon. Pero ano pa po kaya? So kung papansinin po natin, yung binanggit po dito ni Jesus is yung pinaka-basic po. Isa sa pinaka-basic. Give us this day our daily bread. Hindi po lagpas sa basic. Yun po yung sinabi niya. So, ginamit po dito ni Jesus yung pinaka-basic para ipakita yung pangangailangan natin na pagkatiwalaan yung Panginoon kahit sa pinaka-basic, sa pinaka-maliit na pangangailangan natin. Maaari kasi isipin nyo yung basic na yun, nawala na sa isip nyo eh. Kasi alam naman ng Diyos lahat ng kailangan ko eh. Saka nagtatrabaho ka, kumakain ka. Ang nasa isip mo, pinagtrabahuan ko yan. Pero hindi po. Ang Diyos pa rin ang nagbigay sa inyo. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng pagkain na kakain. Dito po tinuturuan po tayo ng Diyos, ni Jesus na kahit sa pinakamaliit na bagay, doon po natin simulan pagkatiwalaan yung Panginoon. Minsan po kasi talagang yung great na lang yung kapag ka sobrang tindi na eh, doon na lang natin siya naiisip eh. Doon na lang natin siya kailangan pagkatiwalaan. So tuloy na po natin sa verse 12. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Sa NLT po, and forgive us our sins, as we have forgiven those who sin against us. Sa Tagalog po, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So kung mapapansin po natin dito, we should be ready to forgive others. Kasi sabi po dito, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pinapatawad niya na agad, o na agad. Pinapakita example dito ng Panginoon.
Ano po kaya magandang example nito para mas maintindihan natin? Basahin po natin sa Mateo 18:21 to 35. Mateo 18:21 to 35. Isa po ito, kwento. Talinagat ko ito tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Okay po? So, basahin lang po natin ng mabilis. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So yan, kapit pa ng iba. Sapagkat ang kaharian ng langit, ito na kayo kwento, ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyon. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Pati ang kanyang asawa at mga anak, hindi lang siya, pati yung buong pamilya niya, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagpakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya yung hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinayayad. Ngunit pagkaalis roon, ito na, ay nakita niya ang isang kapwa lingkod na may utang din sa kanya. Nang ilang daang piso lang naman, ilang daang piso. Sinakal niya ito at sabay sinabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon para bayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ay ipinabilanggo niya hanggang sa pagbayad. Hindi, di ba? Ganun po tayo. Ganun po katindi, di ba? Ganun po tayo. So si Jesus, ang Panginoon po yung hari. Ang Panginoon po yung nagpatawad sa atin sa lahat ng kasalanan po natin, lahat. Hindi po natin deserve. Bakit? Dapat sa dagat-dagatang apoy na po tayo. Pero ano pong ginawa mo nung lumapit ka sa Panginoon? Humingi ka ng tawad. Di ba po? Humingi po tayo ng tawad. Tayo yun. Tayo yung may maraming utang, milyong-milyong utang. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon at pinatawad po tayo ng Panginoon. Pero hirap na hirap po tayong patawarin yung minsan yung mga tao sa paligid po natin. Di ba po nung binasa nyo ito, grabe naman, pinatawad na nga siya. Tapos siya hindi niya kayang magpatawad. Hundreds lang. Eh yung kasalanan natin, kumpara dun sa nakasakit sa inyo, gaano kaya katindi yung comparison, yung kasalanan natin sa Diyos? Gaano kaya katindi yung comparison kung bakit hindi natin kayang patawarin? So pinapakita lang po dito yung so siguro kapag naintindihan po natin po, masasabi mo sa sarili mo, o dapat ko ang patawarin. Kasi ikaw mismo sinabi mo na grabe naman itong tao dito sa Kristo. So dapat lagi po tayo magpatawad. Pero sabi din po dito sa simula, forgive us our sins. So, sinabi, ito po yung binigay na example na kayo ni Jesus ha. Forgive us our sins. So, humingi tayo ng tawad. Pero bakit? Baka tanongin nyo, bakit kailangan ko ulit humingi ng tawad? Kaya pinatawad niya na ako sa lahat ng kasalanan ko eh. Diba? Pinatawad niya na ako. Bakit kailangan ko pang sabihin ulit sa panalangin ko? Kada mananalangin ako. This is then how you should pray. Basahin po natin sa 1 John 5 to 10. So ito, basa po natin dito. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak kung
sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at patuloy. So yung mga taong makasalanan, marami silang katwiran sa kasalanan nila. Ano lang yan, white lies lang yan. Diba? Pinatawad na ako ng Panginoon. Marami silang katwiran, yung totoong makasalanan. Pero yung mga Kristiyano, hindi po ganoon. Ano po yung puso nila? Ang puso nila, hindi sila karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat eh. Di ba po? Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Yun po yung puso natin kung bakit tayo humingi ng tawad. Sa bawat araw, binabago po tayo ng Panginoon. Yun naman po yung pangako niya na tatapusin niya po yung sinimulan niya sa atin. Binabago po tayo ng Panginoon. Pero pag tumawala sa ating mga puso, yung heart na yun na lagi po tayo humingi ng tawad sa Kanya dahil alam natin na hindi tayo marapat-dapat. Sabi nga sa Bible, tayo yung mga alipin. At yung mga alipin, kahit gano'n nakapabes yung nagawa mo, kahit gano'n nakagaling yung nagawa mo, kahit sino pang sikat na, may kilala kayong sikat na picture, kahit gano'n pa katindi yung nagawa niya, alipin lang yun. Alipin lang siya ng Diyos. At baliwala lahat yun. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Paano po kaya tayo dapat na humingi ng tawad sa Panginoon? Meron pong isang yugto sa time ni David na nagkasala siya. Yun naman po siguro po. Nagkasala siya. Ito yung time na kay Bathsheba. So, nung nangyari, hindi na po natin masyadong dadaanan. Pero nung time na yon, wala siyang kawalang-alam, kinausap siya ni Nathan, Prophet Nathan. Katulad itong story na to, meron ding binigay na story si Prophet Nathan sa kanya. At sabi ni David, bakit ganyan yung nasa story na yan? Wala siyang grabe naman, hindi just yung ginawa niya. Sabi ng prophet sa kanya, ikaw yun eh. Ikaw yun. Parang yung sa atin kanina, tayo yun eh. So, nalaman niya yung kasalanan niya. At nung time na yun, nakreate po yung Psalm 51. So, basahin nyo na lang po yung Awit 51. Ito po yung panalangin po ito ni David nung humingi po siya ng tawad sa kasalanan niya ng nagawa niya. Basahin ko lang po yung sa verse 4, Psalm 51 verse 4. Sabi po dito ni David, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko hindi mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hapulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Kung totoo po tayong humingi ng tawad sa Panginoon, ganito po tayo, katulad po ng puso ni David. Handa nating tanggapin yung parusa. Yung iba po kasi, humingi ng tawad para hindi maparusahan. Pero siya handa niyang tanggapin yung parusa para mapatunayan na ang Panginoon ay just. Na siya ay matuwid, para mapatunayan na matuwid ang Panginoon. Nung nalaman niya yung kasalanan niya, in-acknowledge niya, hindi niya nauulitin. Grabe po yung pagsisisi niya. Pero sa kabila nun, handa niyang tanggapin yung kasalanan niya. So ito po yung pagpapakita ng isang tunay na pagiging ng tawad natin sa Panginoon. Handa po natin tanggapin yung consequence. Meron pong consequence, syempre, yung kasalanan. Sa verse 16 and 17 po, sabi ko dito, hindi mo nais ang mga handog, di nakalulugod sa haing sinunod. So, nung nagkasala siya, alam ni David na hindi gusto ng Diyos na maghandog siya. Nagkasala siya, humingi siya ng tawad. Alam ni David na hindi gusto ng Diyos yung mga haing sinusunod. Ano ang gusto ng Diyos? O Diyos,
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbabang puso. Pakumbabang puso mapagtapat. So, ang hirap sa Tagalog. Sa English po, ano po yan? Broken spirit and a contrite heart. So, that's English. So, yun po yung gusto ng Diyos sa atin kapag humihingi po tayo ng tawad. Broken spirit and contrite heart. Meron po tayo nun. Sige po, buti na lang. Last na po tayo. Sa verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Sabi po sa Tagalog, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mismong si Jesus, sinabi niya, pinapanalangin niya tayo. Mismong si Jesus, pinanalangin niya po yung mga apostol, at sinabi niya po ito. Sabi niya sa John 17, verse 15, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan. Ito po, ano po ito? Nanalangin po si Jesus dito. So, basahin niyo na lang po. John 17. Ito pong buong chapter na to, prayer po to ni Jesus. So, sa verse 15, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan. Sabi po ni Jesus to, kay God, kung di, iligtas mo sila sa masama. So, ipinanalangin tayo ng Jesus na protektahan tayo sa kaaway. Kahit si Pedro, ipinanalangin niya. So, di ba pinapanalangin niya yung mga apostol? Kahit si Pedro, pinanalangin niya para malagpasan yung testing na yun. Di ba sinabi ni Pedro, mahal niya yung Diyos. Pero sinabi ng Diyos na, sinabi ni Jesus na ipagkakamilo siya. So, yun yung testing. Pero bakit niya nalagpasan? Pinanalangin po siya ni Jesus. Pinanalangin po siya may nag-intercede po sa kanya para malagpasan niya po yun. So tayo, pinapanalangin po tayo ni Jesus. Siya po yung priest na natin ngayon eh. Si Jesus na yung great high priest natin. Yung mga priest, yung unang panahon, sila yung lumalapit, sila yung namamagitan kay God the Father sa mga Israelita. Ngayon po, ang priest natin si Jesus Christ. Siya po yung nag-intercede sa atin. Siya po yung nananalangin sa atin. Pero, kailangan din po natin ipanalangin sa sarili natin na iligtas tayo ng Panginoon sa kaaway. So, last na lang po ito. Basahin po natin, parable po ulit sa Luke 18:1-8. Basahin po natin yung Luke 18:1-8. So, to summarize po yung ating lahat ng pinag-aralan. Luke 18. So, ito po yung parable of a persistent believer. Isinalaysay ni Jesus ang isang kalinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod na may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda na laging lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na ito. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya ipaghihintay niya ng matagal? Sabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng tao ay didaratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Sabi po sa James 5:16, confess your faults to one another, pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So, ang panalangin ng taimtim ng isang matuwid na manggagawa ay nagawa.
Amen. Tayo po may pinagpala ng Diyos. Sabi ko kanina, bakit kaya di na naniwali dun sa Old Testament? Tapos prayer yung pinag-usapan. Kasi, tinan niyo nag-umpisa si Wally sa stress, si Pastor Wally. Yung buhay ni Moises ang pinaka-stressful, isa sa pinaka-stressful na buhay sa nakatala sa Biblia. Bago pa lang siya ipanganak, may stress na siya. Kasi nag-umpisa, pinapapatay yung mga sanggol. No, tapos naging prinsipe siya. Pero, papapatay din siya kasi may pinatay siya. Isipin niyo, mula bago siya ipanganak, hanggang dun sa namatay si Moises, stressful kasi hindi siya nakapasok sa lupang pangako dahil sa galit niya eh. Si Moises hindi natutong manalangin kasi nung tinuruan siya ng Diyos manalangin, pinatawag siya dun sa nagliliyab na burning bush, di ba? Nagliliyab na halaman. Tapos, sa gitna ng pagliligtas ng Diyos, pinakita na Diyos yung kapangyarihan niya, pero walang naniniwala. Sabi ng mga Israelita, gugutumin mo yata kami, kakakita lang nila na pumuka, yung dagat na pula. Tapos namatay lahat ng kalaban nila. Tapos papatayin sila ng Diyos. Kaya stressful yung buhay ni Moises. No? Mula bago ipanganak hanggang sa umuwi sa Panginoon. Na-stress siya eh. Sige mo, sabi ng Diyos sa kanya, tingnan mo yung magandang lupa na yun. Hindi mo mapupuntahan yan. Hindi ka makakatawid, dito ka mamamatay, pero sila makakapunta doon. That is one of the most stressful things ever. Pero sabi rin ng Diyos sa salita niya, si Moises ang pinaka mababa na tao na nakatala sa kasulatan ng Diyos, sa tagasunod ng Diyos. He was a friend of God. Pero bakit kaya ito hindi naniniwali? Napakahirap ng tinuro ng ating bagong pastor. Kasi panalangin pala yung itaturo niya eh. Alam niyo po, 2 beses nagsalita ang Panginoong Isus tungkol sa panalangin. Una yun sa Lucas. Yung tinanong siya ng mga apostol kung paano manalangin. Mas maikling version yun eh. Itong Matthew 6, ito yung mas mahabang version kasi dito kasama yung mapalad ang mga binaligtad ng Panginoong Isus sa lahat ng patakaran sa lupa. Mapalad ang mga tumatangis. Sipin mo, kung malungkot ka, mapalad ka daw. Mapalad ang mga mahihirap. Pag mahirap ka, kahit may nakikita kang limpak-limpak na salapi na nasa lamesa, mas mapalad ka pa kasi nahihirapan ka. Pero tinuro ng Panginoong Isus yung paano manalangin dito. Kaya medyo, kung gusto ni Pastor Waling series tungkol sa panalangin, magaling.